Hey guys, what's up? So may bago tayong a very affordable Bluetooth speaker from Aurashare. This is the BS, I think this is the BS19, which is the bigger brother of BS20, which is a 20 watts Bluetooth speaker. Yon, mas mura yon. I think it's less than 1,000 pesos. This one cost me around 1,415. Mga ganon yung presyo. Ililink ko sa baba kung saan nyo pwedeng bilhin. And let's see kung ano yung kasama sa package. And may tatlong colors to. Merong white, katulad nito. Meron din siyang black. At meron din siyang green. So, yun. Check muna natin yung specs before opening it up. So, yan. This is a 40 watts na speaker, na Bluetooth speaker. Meron siyang 4,000 milliamp na battery. Meron din siyang TWS option. So you can just buy two to have it on stereo type, no, left and right speaker. Tapos meron siyang Bluetooth 5.3. So hindi pa siya yung latest na Bluetooth, but it's fine for the price. So ito yung specs na nasa likod. Yan, dalawang 20 watts. Tapos yung 10 meter na transmission range, charging, I think it's type C, no? Charging time is 4 to 5 hours. Talk time 6 to 8, music time 6 to 7, which is fine dun sa capabilities niya with 2,000 milliamp power. It's not the best performance for the price, but let's see, baka bawi naman sa sound. So let's open up this box. Okay, so guys, so open up the box. Ito yung package niya, which has a cheap type C cable. So yan, I was hoping for a better quality kasi magkano na lang yung mga type C cable ngayon. So ito, BS19 Max. Yan yung model niya. Tapos yan, ito yung ano niya, yung manual. Tapos ito yung sige, labas muna natin yung speaker mismo. Okay guys, so tinanggal ko na siya sa box. Meron din pala siyang 3.5 to 3.5 auxiliary cable. Yan, kasama siya. At ito na yung speaker itself. I think, in my opinion, hindi siya fully white. So parang may pagka off-white siya. Tsaka medyo malaki siya, no? Medyo mataba and medyo mataas. And to my surprise, so may holder din siya dito. Pwede na isabit. Yan. So yan, may power button dito. Volume up and down button. I think meron din mode. Baka ito yung mode niya for equalizer. I'm not sure. Mute. Mute button. Power button ito. So yan, ito yung harap niya. May gold na style na mesh grill dito sa harap. Aurashare here na branding on the lower left. At sa likod naman is ayun, ang sinasabi nila meron tong 360 na sound effect. So kahit saan nakaharap is pakalat yung sound niya. Tapos ito nabubuksan. Meron ditong type A na USB port, micro SD slot, type C for charging, at yung 3.5mm jack port nandito. So yan, very basic lang naman, no, compared sa mga ibang affordable na mga speaker. This one pwede na sa mga features na meron ito. It's quite heavy and large to my liking, no. Medyo malapad siya, mataba. Siguro kung medyo portable yung gusto nyo, yung kunin nyo yung 20 watts version, the BS20. Mas mura, pero kung gusto nyo mas malakas, mas malaki yung bass or maganda yung bass, syempre, no, yung physics natin, the bigger the speaker, the fuller yung bass. Pero ganun nga ba itong speaker, we'll find out later. So tara, open na natin, turn on na natin speaker. Okay, so opening up the speaker. Here we go. So yan, it's ready to pair. Meron din siyang I think yung mga butas dito, ito yung mic.
Pwede rin tong I think mic for video calls, ganyan. So pair muna natin siya sa PC natin kasi siya yung gagamitin ko sa PC ko na parang main source ng sound. So let's do that. So yan na-setup na natin. Tinanggal ko lang pala yung dito niya, no? So hindi ko kailangan yung parang sabitan niya. So tinanggal natin. Madali lang, kailangan nyo lang ng Phillips screwdriver to remove that holder. Holder ba tawag doon? Or parang sabitan niya. So yung material naman niya is good. Parang leather type yung feel niya. Which is very unique, no, for its price, for less than 1,500 or 1,500. It's a big speaker. Yun lang masasabi ko for the price. Pero yung sound quality, let's check it out right now. Okay, let's do a quick sound test of first impression, and let's go. Okay, I'm 30% volume. Okay guys, so ginamit ko na siya, pinatugtog ko siya ng mga 10-15 minutes na mga continuous sound. Ang masasabi ko lang is I'm impressed. Unang-una sa lahat, na-impress ako sa loudness niya kahit nasa 30 to 40%. Doon sa harap lang kasi ako, I'm about 3 feet away, 3.5 feet away dito. So malakas siya, no? Kahit siguro pag naka 50%, medyo masakit na sa tenga yung dito sa office ko. So malakas na siya. For me lang naman yun. It's a matter of preference. But for me, yung loudness niya, wala kayong magiging problema lalo pag indoor kayo. Secondly, yung pag nasa gilid kayo, it's not really syempre mas hindi ganun kalakas, pero clear pa rin kung nasa sides kayo, left or right. Malinaw pa rin yung sound. Yun nga, yung mids and highs niya is I think that yun yung bumubuhay dito sa speaker na to. Malinaw yung vocals, malinaw yung instruments. Medyo downside lang ako is yung sa bass niya. Though preference niyo pa rin yan. Pag mahilig kayo sa bass, I think you're better off getting the Tronsmart Force Plus, parang ganun. I think it's around 1,900. Ayun, mas deep and mas tight yung bass niya compared dito. Yung bass niya, hindi siya overpowering. Though minsan parang gusto ko mas malakas pa yung bass. Yung parang medyo didikitan niya yung mids and highs. Though personal preference naman yan. So lalo na if yung smaller version nito, baka mas lalo kayo mabitin sa bass. Lalo na pag mili kayo sa bass. Katulad ko na medyo gusto ko kasi balance din. So nabitin ako doon sa lower end nung nitong ano na to, out of the box So syempre pwede nyo gamitan ng equalizer yan sa phone nyo, timplahin nyo na lang kung saan nyo gusto. I think once nakuha nyo yung timpla or yung sound signature na gusto nyo, I think this is a good purchase. Sa presyong 1,500 or less, makakuha kayo ng magandang sound, malakas. And yung battery naman is okay for 6 to 7 hours na playtime. I think okay na rin yun sa ganitong presyo, no? In my opinion. Yun lang naman yun. Yung pinaka minor ano ko lang naman. Complain ba? Complain. Hindi rin. Marirecommend ko pa rin siya sa mga gustong naghahanap na kayo ng murang speaker. Na malakas na speaker. Yan. At madali siya i-pair. Walang problema sa connection. Hindi siya na
madali siya i-track yung Bluetooth niya, no? Madali niyo i-pair sa phone. So yan. Wala na akong masyadong masasabi dito. It's just a basic bare bones na portable speaker. Syempre pwede nyo gamitin sa calls. I think may mark nga siya dito sa ibabaw yan. So yun. Thank you guys for watching. If ever may questions kayo regarding this speaker, let me know in the comment section down below. Nasa description din kung saan ko siya nabili. Thank you guys for watching, and I hope you enjoyed this video at nakatulong ako sa inyo makabili or not to buy this or share na BS19 Max na speaker. Yan. Once again, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video.